Hello po, good morning. 10:35. Today is Wednesday. So bali meron lang po kaming katatapos lang na ocular visit dito sa Phase 6, Adriana Tan House. So bali duman kami ni Ray kasi schedule po ng wirings niya dito sa row house. Ayan. So bali last time hanggang dito lang po yung natapos nila na pag-alagay ng flooring para sa sidewalk. Ngayon pong umaga natapos na po nila Tatay Jerry tsaka Bayaw. Ayan. Ito po kasi is wala pang sidewalk, wala pang flooring. So hindi naman po maganda kung hindi natin siya sisementohan. Katulad po dito, ayan o. Ayan po, hindi po natapos ni Lumina yung paglalagay ng parang sidewalk. Ayan. So bali ang gagawin naman po nila Tatay Jerry dito is paglalagay ng moldura tsaka tiles po dito sa may harapan. Ayan. Para po yung mga ibang mga materyales is maipwesto na natin. Bawasan na po tayo ng mga materyales sa loob. Tapos yung ano nga po pala, yung mga metal spandrel, ngayon pa lang po siya gagawin. So ang sabi ko po doon is ngayon pa lang siya lulutuin. 3 days po yun bago maluto. Then tsaka po siya i-deliver, sabay-sabay na po i-deliver kasama po yung PVC ceiling panels. Ayan. So andito pa rin sa labay. Ano, aalis ba kayo dito? Ano, dito muna kayo. Dito muna kayo. Ayan. So ako nga mas okay nga na kung sino yung nandun sa unit na yun, mas gamay na nila yung gawa. Kasi nga isang kamay na lang ang humahawak hindi iba-iba. Ayan. So alam naman na nila yung pinaka-instruction ng gawa natin, kaya hindi naman na po mahihirapan ang team. Ayan. So pasok po tayo dito. So pagdating naman po sa wiring, si Ray po ang in charge. Yung wiring, mga tubo, mga linya ng tubig, si Ray po ang in charge para pag nagkaroon ng problema, siya po ang sisisihin natin. So ito naman po, meron na tong instruction na galing kay ma'am. So napapansin niyo po ba to? So ito po yung mga pin light, center light. Ayan. So dyan po manggagaling yung ating lilinyahan ng wirings. So ito po, pag nalinyahan na ni Ray ng wirings, tatakpan na po namin to ng Hardiplex. May insulation, may Hardiplex o Shera board sa local brand. Mas mura yung Shera board. Tapos, tsaka po natin ilalagay yung PVC ceiling panels. So kung iisipin nyo, doble-doble. Unang-una, mababa po yung ceiling. So mainit. Kailangan may protection tayo, may insulation. Dahil mainit, pag naglagay tayo ng PVC dyan, rekta, yung PVC natin maaaring lumutong agad. So kaya naglalagay po kami ng Hardiplex. Bawas-bawas din po talaga yung init nun. At the same time, yung ingay din po ng ulan. So pagdating naman po sa wirings, gamay naman na po yan ni Ray. Ayan. So itong 2024, nakakatuwa kasi ang dami naming ocular. Parang last year nga ang dami naming ocular. So sana tumuloy. So importante po yung wirings. Ayan, maglalagay din tayo ng flexible. Ayan ang ating deco stone na gagamitin.
sa Ray House Makeover po, mas-suggest po namin yung mga deco stone dito sa may front extension, mga poste, itong pinaka-wall. Pero depende pa rin sa budget nyo kung anong mga mas prepared nyo. Pwede rin naman pong tiles, pero yun nga ha, medyo pang matagalan talaga kasi itong ating deco stone. Yaw, sukatin mo nga kung anong sukat niyan kasi minsan may nagtatanong. Ito yung ano, yan na yung metro. Sukatin mo lang yung, sukatin mo lang kung ano. 20 by 60 po. 20 by 60? 15 lang. 15 lang. By 60 na. Ayan, 15 by 60 po ang sukat ng ating deco stone. So, ang poste natin is nasa 30 ata. So, ikakat na lang natin. Actually, ang gusto yata nila ma'am before kasi depende nga sa design. Kaso, alanganin po kasi yung cut, 45 yata yun. So, yung sobra, hindi na mapapakinabangan. Kasi po pag gumawa po kami ng poste, alam ko na sa 28 o 30 yata to. Kaya yung ganyan na 15 by 60, pwede na naming hatiin yan. Ayan. Tapos ayan po, pag nilagyan nyo ng sealer, mas lalabas yung kanyang natural look, wet look, ayan. So, sinusukat ni tatay. Alam ko nagpasobra si ma'am neto eh. Ayan po. Yung dito sa may front extension, kaya naman nila tatay Jerry yan. Kaso pagdating po sa mga lababo, si Kuya Joan po talaga ang in charge dito. Tsaka sa bathroom, lalo na sa bathroom, siya talaga ang in charge dyan. Ayan. So, naka-ready na rin po yung mga accessories. Ayan, lavatory po ito. Ayan, oh. Oh, diba? Alam ko sa online to ni ma'am, binili. Ayan nga po nakalagay yung gripo. Sa Lazada, alam ko meron yan. So, ganyan lang po. Dito rin, nagalagay na rin tayo ng metal parings, insulation. By 60 pala. Ayan, sinusukatan na siya ni Tatay Jerry para pagkakat. Ang diskarte po kasi namin, sukatan, ikakat na, then install na lang ng install. Mainit nga lang, pero sakto lang din yan para matuyo rin agad yung ating mga semento na yan. So, bali ang gagamitin po ata nila dito is adhesive. Ayan. Ang init lang. Hello po, magandang hapon. Anong oras na? Mag-aalas 2. Mag-aalas 2 ng hapon yung update namin. Actually, galing ako dito kagahapon kasi nga po, may ocular visit ako. So, kung dadaan ako ng Phase 6, kukuha din po ako ng update dito. Ganun lang. Since dumaan ako ng Phase 4, gawa ng nagsukat po kami ng mga materyales para po sa ceiling. Siyempre, dadaan din kami dito sa Phase 6. So, yung update ko po, hindi po porket yung iba merong update, yung iba wala. Wala pong favoritism dito. Nagkataon lang po talaga na minsan naman puro Phase 3 naman yung update ko. Minsan naman, ayan, Phase 6. So, update po tayo. Kagahapon ng morning, actually, niready na po ni Tatay Jerry yung ating mga deco stone, decorative stone. Ayan po. So, sa pinakataas niya po is meron siyang moldura. Ayan. So, isang deco stone na design na lang po yung napili ni ma'am na gamitin. Ayan po. Medyo mainit lang gawa ng
Andito po yung araw. Pero okay na po yan. O, diba? Ang ganda na. So, dito po, today, 5 po ata, 6 silang gumagawa dito kasi nagpaparescue po kami. So, ito po kagahapon, ma'am, yung nag-wirings po kami ni Ray dito kagahapon na sobrang init. Grabe, super. Ako po yung nag-helper kay Ray kagahapon para sa pag-wirings. Nag-aabot ako ng mga flyers. Ayan. So, today is nasarahan na po nila ng Shera board o Hardiplex po. Ayan. So, andito rin po si Kuya Toto. Bali, nasarahan na po nila yung ating kisame. Ayan. So, ito po is merong cove ceiling. Tapos, yung center niya po is PVC ceiling panels ang gagamitin. So, bago po tayo maglagay ng cove, i-install po muna natin yung PVC panels na kulay brown po ang napili ni Ma'am. Ayan. Tsaka po tayo maglalagay ng cove na paikot. Ayan po. So, according kay Ma'am, yung fluted panels natin, isagad na daw dito. Ayan. So, igigitna po natin yung ating switch. Ayan po. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag nagpagawa po kayo ng row house, mas maganda po na baguhin talaga yung pinakakisame. Kasi bukod po dun sa malalagyan nyo siya ng maraming pin lights, malalagyan nyo siya ng maraming pailaw. Ayan. Nalagyan din namin siya ng insulation foam. Tapos, ayan nga, tumaas pa yung ceiling at the same time, tumibay. Ayan o, ang dami niya pong ribit. Ayan po, nakaribit po yan. So, kung mapapansin nyo, nakikita nyo po yung mga dugtungan. So, mas sinasuggest ko po yung paggamit ng PVC ceiling panels. Unang-una, hindi ka na magmamasilya, hindi ka na magpipintura. So, hindi ka na rin gagastos sa pintura, di ba? Sa masilya. Pero yung PVC panels na ilalagay natin, medyo mas mahal compare sa pintura, pero mas maganda po yung kakalabasan. Diba? Mas magiging elegante, mamahalin, tsaka hindi po kayo mag-aalala pagdating ng araw na yung mga dugtungan na yan, pag nainitan yung ating roofing, nainitan yung ating pintura, is bibitaw. So makikita nyo yung mga guhit-guhit na yan, yung mga dugtungan. Kaya po ina-advise ko sa inyo yung PVC ceiling panels, paggamit ng PVC ceiling panels, ayan po. So, ang row house, maliit lang po siya, pero matrabaho. Lalo na kung meron tayong mga relocation na mangyayari. Ayan po. So, sa pag-wirings lang, siguro aabotin ka ng 2 to 3 days. Diba? Pero, ito po nagawa ni Ray ng 1 day lang. Tapos, susunod naman na unit. So, ayan. Hindi ko lang sure, kaya rin na po ako nandito kasi baka kulangin na rin po kami ng mga metal parings, ng wires. Ayan, ng wires, baka kulangin na po kami. Ayan po, nakapwesto na. So, according kay Ma'am, lagyan din po namin ng reinforcement dito ng mga metals kasi kung maglalagay sila ng, tawag dito, ceiling pan, kaya po yung bigat ng ceiling pan. Ayan. So, nakita nyo, yung ating pinakakisame, na isagad na natin, halos taas na. So, hindi na siya magmumukhang mababa. Tapos, dito po maglalagay pa kami ng owning windows. Sliding naman po ang peg. Ayan po. So, nagkakaroon na po ng mukha yung renovation. Kung mapapansin nyo, wala po munang tiling works na nangyayari sa loob. Kasi po, nagkikisame pa kami. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, kami naman, yung common sense, ginagamit namin. Whether mauna ang ceiling, tsaka, o kaya tiling works, kailangan po talaga may kasamang pag-iingat. Pero since dito po talaga sa row house, is medyo komplikado po ang ceiling.
Ayan o, kita nyo naman po yan. Halos isang buong ganon. Tapos, mayroon ka lang tiles dito. Nako, problema talaga yon. Meron tayong mga patungan, mga hagdan. Meron pa tayong mga metal parings dito. Meron tayong mga tibag-tibag para sa mga switch and outlet. So, magagasgasan po yung tiles natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, hayaan nyo kaming dumiskarte dyan kasi alam na po namin yung gagawin namin dyan. So, ceiling works muna, wirings muna, ayan. Tsaka natin papapasukin yung ating mga magta-tiles dito. Ayan po. Sana nagigets nyo ako. Kasi pag nagsabay-sabay po kasi ang gawa, ayan, abala rin po yan sa mga kasama nilang gumagawa din. Ito naman po yung second unit. So, malinis na rin yung ating ceiling dito. Maglalatag na rin po tayo ng mga metal parings. Ayan. So, meron na tayong natibag dito. Ayan po siya. So, bali, eto ma'am. Eto po ma'am. Kinuha namin yung pinaka-ceiling, tsaka yung para sa cove. Ayun na lang po yung natira. Not-sure lang kung ano po yung sukat niyan. Ayan po. Halos nakapantay po siya doon. Ayan, diba? So, dito po maglalagay tayo ng sliding window. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, gusto ng may-ari, meron ditong awning window. Meron din doon, yung pinakataas po ng sliding. Meron din dito. Bakit? Importante po yun. Gawa po kasi na mababa ang ceiling ni Lumina sa row house. Kaya gusto nang mangyari ng may-ari is yung ventilation umiikot pa rin. Kumbaga, ayan nga po. Ito dito, ang peg namin is sliding. Tapos dito naman po is awning, tapos sliding. Ayan. So, abangan nyo po. Nakaka-excite, pero ayun, kailangan natin dahan-dahanin. Dahan-dahan lang. Sabi nga ni, sino ba kumanta nun? Dahan-dahan lang. Ayan po. So, yung mga ganito po kami na nagpo-provide neto. Kasi hindi rin po namin alam yung exact na magagamit po namin na ganito. Pero, sa bahay po sila kumukuha. Ayan. So, kami nga po pala, naglalagay po kami ng abang para sa wiring, sa switch, sa outlet. Pag na-finish na po, na palitadahan na, tsaka po kami nag-uuka. Ayan. Kasi may nakita po ako na hollow blocks pa lang is naglulubog na sila ng wirings. Kaso diba, hahabulin mo rin siya pag ka pa rin, nagpalitada. Tapos, magme-messy lang yung itsura nung utility box. So, mas okay yung ganito. Diba? Ang sisemento mo na lang dyan dito is yun dito na lang. Tapos, ito, ididikit mo lang to ng semento dyan. O, diba? So, ang mangyayari po dito, ayaw ko i-share. Basta diskarte po namin na kung paano namin to gagawin tong unit na ma'am. So, ma'am, hindi ko lang sure kung papadagdag na si Ray ng tawag dito, ng semento, kasi yan na lang. Siya po ng buhangin. Wala na rin po pala kami mambuhangin. Papagaypasan ko na lang po ulit. Ayan, no. So, ito naman po yung pangatlong unit. Hello! Ayan, oh. Si Kuya Jake po, at saka si... Anong pangalan? Joey Boy. Joey Boy, nakalimutan ko na. Si Kuya Joey Boy, at saka si Kuya Jake. Ayan. Sila po yung sa phase 4. Pinarescue po muna namin dito kasi nga po, may hinihintay pa kami materyales sa phase 4. Wala pa po kasi yung pinto. Kailangan po kasi may abang namin yung hamba. Ayan. So, ano sukat ulit niyan? Hindi ko alam eh. 20, saka 1 meter. Okay.
20 by 100 centimeter, 1 meter. Ayan. So, isa na lang po yung uukaan namin. Doon na lang sa kabilang unit. So, again po, alam naman ni ma'am na pagdating po sa ceiling work, si Kuya Toto talaga ang in charge dyan. Kaya, si Kuya Toto po, dalawa na lang naman na nalagyan niya ng mga metal parings. Ayan. So, ito nga po pala, na-order ko na rin yung mga PVC. Waiting na lang kami sa delivery. Ayan po. Tapos, sa susunod naman po namin gagawin dito yung bintana. Yung bintana naman po ang susunod namin gagawin. Abangan nyo rin po yan. Ayan. Tanggalin na lang yan. Ayan o. Kinakamay na lang. Oo. Nandiyo. Tigas-tigas na to. Ayan o. Katulad niyan, kung may tiles ka na dyan, basag. Kaya dapat panghuli po talaga ang tiles, pintura. Ayun o. Pak. Wala na. Ayan. Ayan pa o. Sa may ano mo o. Yan sa may harapan mo. Yan, kapiranggot. Ano to? Ayan. Metal pa. Ay, no. Nakapako ka mo. Tawag na ito din, Joe. Tulungan mo rin si Toto. Kayo wala sa bayan. Oo, naghatid siya. Ha? Hindi pa lang yan eh. Sisigaw na lang ako. Oo, sisigaw na lang siya. Naghatid si Bayaw ng ng papa niya. Muli yan ng probinsya. Sabi nga daw. Oo. Nag-PM kay Ray. Layo lang ako na. Layo lang natin na. Patungan, layo patungan. Sobra yata. Sobra. Ito natin ikaw. Ayun. Maglalagdag kayo ng metal parings doon Lalagyan ng ceiling fan. Hindi na kaya magpuasa. Ito kasi yun dyan 55 sa kanila.
So, bali, natapos na po ni Tatay Jerry yung isang unit natin dito sa row house. Next naman po, itong ating second. Tapos sunod naman po, ayan. Sa loob po, hindi po muna tayo pwedeng mag-tiles gawa ng nagkikisami pa kami. Ayan, baka po kasi magasgasan, mabagsakan, ayan. Sayang, magpapault-ult lang po tayo ng gawa. Ang ganda na. Ang ganda na, Miss Rachel, sabi ni Ma'am. Ito po talaga yung exciting part ng renovation. Yung makikita mo na yung mga deco stone, makikita mo na yung mga tiles design, makikita mo na yung mga accessories. Siyempre yung accessories panghuli yan. Kaya no, ang ganda. Deco stone pa lang po yan, tsaka moldura. Wala pa po yung gate natin dyan. Wala pa po yung ceiling natin dyan. Metal spandrel. What more kung meron na, kompleto na, diba? Ayan. Yung ginawa ni Tatay Jerry po dito is yung pagka-level niya. Ayan. Isang latagan ng tanse. Hanggang dito po. Ayan. So, sukat-sukat muna bago magkasa. So, bali po yung awang po dito sa pagitan ng dalawang poste. Hindi po namin siya pinantay kasi magiging awkward na po siyang tingnan. So, may ganyan po talaga. May space gap. May gap po talaga siya. Pero mas okay nga po kasi na-emphasize yung poste. Yung sukat ng poste. Ayan po. Sabi ko, iihi lang ako eh. Okay, merienda oh. Hindi na tayo toto. Yan, nagalagay tayo ng tambol. Off light lang. Yung mga nakaabang na tayong wirings. Yan. Meron tayong ano dyan ha, W40, panglagay sa ano. Meron na doon. Kuha ka doon, maliit lang yun. W40 pang paano sa ano, rebitera. Pag marami akong in-order. Ito yung binigay po ni Ma'am dito. Ito Ma'am, ayaw kasing kainin ng mga bata. Dinala ko na lang dito sa team para pang merienda namin. Ayan. Merienda. Oh, meron pa oh. Oh. Ubusin niyo na to kasi lalagyan ko to ng mga sinulid. Sinulid tsaka karayom. Di ba ito ilagayan dati ng ano ha? Sinulid tsaka karayom. Ayan oh.
Sobrang lamig doon. Lagay ko nga. Ang hirap naman doon. Huwag mo hindi kayo masyado. Kaya mo lang yung trigger. Ikaw. Nagbuka ka ba? Makakala. Ang alikabok. Ayan. Ayan. Samahan niya ito. Panglasa natin to. Ayan. Nakakompleto na lahat. Ito sa baba ko yung baba. Doon, ito baba. Ha? Yung baba, ito so? Uso talaga yung pasinghap-singhap eh. Yung para may plema ka sa lalamunan. Lumangan dyan. Tanggalin eh. Oo, gin. Ano yung kain mo? Yeah. Si Ray, gin lang eh. Beer? Puso? Red horse. Puta na ng mga yaman niya sa'yo. Kaya na. Bale. Mahal. Diba? Isa-isa lang. Lolo pa? Hindi, kailangan para may laman. Lolo pa? Kailangan isang case. Hindi pwede itong isa-isang bote lang. Kulang. Baka lang natin. Pag isang case, lalo-lalag natin yung ma'am. Oo, sa presyo. Diyos ko, ang mahal. Ano, Joe? Yeah. Yan na yan? Yeah. Yan, sige. Last na. May cover na. Kaya mo pa ba yung... Ayan. So, madumi. Malikabok. Hindi talaga natin siya pwedeng pagsabay-sabayin ang gawa. Kasi mahirap. Madudumihan yung ating kisame. Hindi rin pwedeng may tiles. Kapasag yung tiles. Wala na mga ano-ano. Wala na mga ano-ano na dyan. Alikabok. Bali, mabilis lang naman ang kisame tsaka pagka-tiles. Yan ang talaga mahirap yung asintada, palitada. Tulog. Ano naman sa kabila? Lipat naman si Kuya Toto sa kabilang unit. Doon naman maglalatag ng mga metal parings. Ayan, dito naman tayo. Pag nalatagan na ni Kuya Toto ng mga metal parings, wall angle, si Ray naman po ang papasok para po sa wirings. Pero meron na si Ray na ano dito eh. Ay, kay Lumina pa pala to. Kasi binabago pala ni Ray yung linya. Ayan. So, pagdating po sa wire, ang gamit po namin dito is, sa ilaw po is number 14. Sa mga outlet is number 12. Royo po yung gamit namin. Kasi Royo rin naman yung gamit ni Lumina. Saan na ba yun? Nasa kabila. Nasa kabila po. So, ganito po siya, oh. Ganito po yung stranded wire, matigas. Ayan. Mas prepared po namin yung stranded wire. Kung may Royo na brand, mas maganda po. Ayan. Kasi kay Lumina, Royo po yan. Ang alam namin, Royo to eh. So, madali lang naman po yung pag lalatag ng mga para sa kisame. Yun nga po. Sa dami kasi na talaga ng project namin, talagang ikot-ikot lang talaga.